Sa isang malamig na umaga sa Benguet noong June 1992, may natanggap na report ang mga pulis dahil sa mga nadiskubreng bangkay sa magkakahiwalay na lugar sa kanilang barangay. Dinala ang mga ito sa funeral home para i-examine at i-embalsamo. Sanay na sa presensya ng mga patay ang embalsamador dito, pero nang makita niya isa-isa yung mga nakahilerang katawan, hindi niya naiwasang mangilabot sa itsura ng mga ito. Habang tinitignan niya yung bangkay ng isang babae na basag ang muka at maraming tama ng saksak sa katawan, meron siyang napansin dito dahilan para mapatalon siya paatras. Kaya tumakbo yung embalsamador palabas ng kwarto at hinanap niya kaagad yung mga otoridad at mga kaanak ng biktima. Bago po ako magsimula, gusto ko po munang sabihin na I mean no disrespect sa subject at sa mga mahal niya sa buhay. Lahat po ng ikukwento ko ay mga impormasyon lamang na nakalap ko sa iba't ibang sources sa internet. Kung trip nyo ang mga storytelling video na gaya nito, kung saan binibigyan natin ng pagkatao yung mga individual sa likod ng bawat kwento, please subscribe at pakilike para i-recommend ni YouTube ang ating mga videos sa iba't ibang viewers. At pakipindot na rin yung bell icon para may kakalabit sa inyo tuwing mag-a-upload tayo ng bagong video. So, simulan na natin. Mga alas 9 ng umaga sa isang payak na barangay sa Binalonan, Pangasinan noong year 1992, kakatapos lang maligo ng 14 years old na si Mirna Diones. Nagsusuklay siya ng buhok sa harap ng salamin at hinihintay na lang niya ang kanyang ate Zenaida dahil sa araw na ito ay bibiyahe sila papuntang La Union. Pangwalo si Mirna sa 10 magkakapatid, so isa siya sa mga pinakabata. Pero madalas na siyang naaasahan ng kanyang nanay Juanita sa iba't ibang gawain like sa paglalaba o sa kahit anong kailanganing tulong ng kanilang parents. Imagine kasi nung year 1992 konti pa lang yung libangan ng mga bata kumpara ngayon. Kaya mas madali ka talagang mapapakilos pagdating sa mga gawaing bahay. Although ang mga iba niyang nakatatandang kapatid may mga asawa na, thankful pa rin si Mirna dahil patuloy pa rin ang suporta sa kanila ng mga ito. Lalong-lalo na sa kanyang kuya Toribio. Dahil kahit nakatira na yung kuya niya sa La Union na kulang-kulang 2 oras ang layo mula sa tinitirahan nila Mirna, si Kuya Toribio ang nag-provide ng monthly allowance ni Mirna dahilan para makagraduate siya ng elementary. At kahapon lang nagkausap sila at tinanong siya ng kanyang kuya na desidido ka na ba na magpatuloy ng high school? At walang pag-aalinlangan sumagot si Mirna ng opo. Gusto niya kasing makatapos sa pag-aaral para siya naman ang susuporta sa kanyang pamilya pag nakahanap ng magandang trabaho. Kaya sinabihan siya ni kuya na, sige, pumunta kayo ni ate mo bukas sa bahay sa La Union at bibigyan kita ng pambili mo ng mga gamit sa school. At kinabukasan nga noong June 17, 1992, gumising ng maaga sina Mirna at Zenaida para pumunta sa bahay ni Toribio sa La Union. So dati, kailangan mo talagang bumiyahe para maiabot sa iyo ang pera. Di tulad ngayon na madami ng hassle-free na paraan. Matapos magpaalam yung magkapatid sa kanilang nanay Juanita, naglakad na yung dalawa papuntang Sakayan. Pero bago sila dumiretsong La Union, bababa muna itong sila Mirna sa Urdaneta, Pangasinan para sunduin yung dalawa nilang pinsan na si Laurita at Vivian. Gustong sumama ng dalawa dahil itong si Laurita sasadyain yung kanyang biyanan na taga La Union din. At si Vivian sumama sa kanila dahil gusto lang niyang makita yung baby ni Toribio dahil kakapanganak lang ng asawa nito. So from Binalonan, mahigit kumulang 30 minutes ang biyahe papuntang Urdaneta. At nung nagkita-kita na yung magpipinsan sa Urdaneta, sumakay sila ng bus papuntang La Union. Mabilis naman silang nakasakay at nakaupo sa loob ng bus dahil na rin sa pinsan nilang si Vivian na 5 months na buntis at the time. So yung travel time mula Urdaneta papuntang La Union 1 oras mahigit. At sa simula ng biyahe, nagkukwentuhan lang itong magpipinsan. Itong si Mirna bilang pinakabata, nakikinig lang siya dun sa kwentuhan ng tatlo. Pero habang tumatagal, nakakaramdam siya ng sakit ng ulo at pagkahilo dahil siguro sa alog ng bus dahil sa mga lubak-lubak na nadadaanan nila. Kaya niyapos na lang niya yung dala niyang bag at nag-decide na itulog na lang itong sama ng pakiramdam niya. Nagising si Mirna sa sigaw ng konduktor para sa mga pasaherong pababa sa unang stop. Malapit na rin ito sa pagdalagan San Fernando, La Union kung saan sila bababa. Hindi niya alam kung ilang oras siya nakatulog o kung nakatulog nga ba siya dahil nararamdaman pa rin niya yung sakit ng kanyang ulo. Gusto pa sanang matulog ni Mirna kahit konti pero alam niyang malapit na silang bumaba kaya sinecure na lang niya yung dala niyang bag at dumungaw sa bintana. Pagbaba nila Mirna ng bus, sinalubong sila ng kanyang ate Virginia. Hipag nila ito so asawa ng kanyang kuya Toribio. Yun nga lang, sinabihan sila na umalis si Toribio dahil may kailangan asikasuhin ito. Pero binili naman niya yung 1,000 pinangako niya kay Mirna
pambili ng gamit sa school. So after maiabot yung pera, nagsabi si Virginia na pupunta muna siya sa palengke. At dahil wala naman silang ibang lakad, sina Myrna, Zenaida, Laurita at Vivian na 5 buwang buntis nag-decide sumama kay Virginia. So pagdating nilang lahat sa palengke, humiwalay si Virginia at pumasok sa loob mismo ng market dahil mga pang-ulam at rekado ang kanyang bibilhin. At si Myrna, kasama si Ate Zenaida at yung 2 nilang pinsan, naglakad-lakad lang dito sa lugar hoping na dito na rin makahanap ng mga bibilhing gamit para kay Myrna. Naglakad yung grupo nila dun sa street na puro tindahan ng mga damit at pantalon sa gilid. At dahil minsan lang makaluwas sa San Fernando, mayat-maya tumitigil itong grupo nila para tumingin ng iba't ibang mga pants. Pero walang kamalay-malay itong mga babae na simula nang tumingin sila sa mga ukay-ukay, meron ng isang tao na umaaligid at nakabantay sa mga kilos nila. Itong si Myrna medyo naiinip na at gusto na niyang mauna doon sa bahay ng tiyahin nila para makapagpahinga. Doon kasi yung napag-usapan nilang pupuntahan after dito sa palengke. Gusto na niyang umalis dahil hanggang ngayon sumasakit pa rin yung ulo niya. Naghihintay lang siya sa labas ng ukay habang nagbabrowse yung 3 niyang kasama. Paglingon ni Myrna sa katapat na tindahan, nabasa kaagad niya yung sign na drugstore. Kaya lumapit siya kay Ate Zenaida at nagpaalam na, "Ate, pengi muna ako ng pera at bibili ako ng gamot doon sa tapat. Ang sama pa rin kasi ng pakiramdam ko." Kaya iniwan muna ni Myrna yung 3 at naglakad siya papunta doon sa tindahan ng gamot. Medyo mainit na sa palengke dahil magtatanghali na. At sa mga oras na ito nabawasan na yung mga mamimili. Kaya mas maoobserbahan mo yung mga tao sa paligid. Kaya napansin agad ni Myrna yung lalaking nakatayo malapit sa drugstore bago siya pumasok dito. So mula dito sa drugstore, tinanaw ni Myrna kung nandun pa rin sa tapat yung mga kasama niya. Nakita niya kaagad si Ate Zenaida at bumalik yung tingin niya dun sa lalaking nakatayo. Nandun pa rin siya sa kanyang pwesto at nakaharap siya dun sa store kung saan tumitingin ng mga pantalon sina Zenaida. Maya-maya nakita ni Myrna na naglalakad na paalis yung 3 kasama niya. Kaya napatakbo siya ng bahagya para sumunod. At napatingin si Myrna dito sa lalaki dahil bigla din ito naglakad ng mabilis papunta dun sa direksyon nila Zenaida. Nang makahabol si Myrna may kinakausap ng tricycle driver itong pinsan niyang si Laurita. Pasakay na sila dun sa pagtitigilan nilang bahay dun sa tiyahin nila. Pero bago sila makasakay ng tricycle may humarang sa kanilang 2 tao. Yung isa namukaan kaagad ni Myrna. Siya yung lalaki nakatayo dun sa may drugstore na nagmamanman sa mga kasamahan niya. May katabi itong matandang lalaki at nagpakilala silang pulis. Now, si Myrna, bilang 14 anyos pa lang, hindi pa siya aware sa implication kapag hinarang kayo ng mga pulis in public. Pero nahalata niya yung tensyon sa boses at ekspresyon ni Ate Zenaida nang sabihan sila nung 2 lalaki na hindi sila pwedeng sumakay ng tricycle at umalis. At ang dahilan nagnakaw daw yung grupo nila Zenaida. So nagtanong si Zenaida na, "Ano pong ninakaw namin, sir?" Pero walang sumagot doon sa 2 lalaki. Ang ginawa lang nung isa, yung mas matanda, kumuha ng radyo sa kanyang tagiliran at narinig lang nila yung salitang backup. So nagsalita ulit si Zenaida na, "Paano po kami naging magnanakaw, sir? Wala po kaming ninanakaw." Yung mas batang lalaki sumenyas lang kay Zenaida habang pinapakinggan yung nagsasalita sa radyo. Maya-maya may tumigil na puting mobil malapit sa grupo, sabay baba ng 3 pang kalalakihan na inassume nila na mga pulis din. Now at this point pati si Myrna ninenervyos na kasi napansin niyang ang dami ng taong nakatingin sa kanila. At nahalata niya ring natatakot na yung 3 niyang kasama, lalo yung buntis niyang pinsan na si Vivian na nakahawak sa kanyang tiyan habang humihinga ng malalim. Nakadagdag pa sa stress na nakabilad sila sa init ng araw dahil tanghali na. Nagsalita bigla yung matandang lalaki at sinabihan sila na sumama muna kayo sa amin sa station. Saka pinasakay sila si Zenaida at yung 2 niyang pinsan dun sa dumating na mobil na isang puting Ford Fiera. At dahil nga marami ng tao nakatingin sa kanila, na-pressure na itong mga babae na sumama dun sa mga nagpakilalang pulis. Now si Zenaida, Laurita at Vivian lang yung kinakausap at this point. At silang 3 yung ginaguide pasakay dun sa sasakyan. Kaya si Myrna dahil hindi siya marunong umuwi mag-isa, humabol siya sa ate niya. Sinabi na, "Ate, huwag niyong iwan, isama niyo na ako dyan." At ang desisyong ito ang maglalagay kay Myrna sa sitwasyong walang 14 anyos na bata ang dapat makaranas. So pagdating nila dito sa sinabing station ng mga lalaking nagsama sa kanila, kahit papano'y nakahinga naman ng maluwag si Zenaida. Dahil nung bumaba sila sa sasakyan, mukha naman police station talaga ito. Kumbaga na-reassure sila na okay, mga pulis naman pala tong humuli sa amin. So wala naman sigurong gagawing masama sa amin itong mga to. Pagpasok ng mga babae sa loob ng station, tinanong kaagad ng mga pulis kung taga saan sila.
At nasagot naman nila ng maayos yung mga basic information. Pero pilit silang pinapaamin doon sa binibintang sa kanilang pagnanakaw sa palengke. At dahil paulit-ulit tinatanggi ng mga babae yung paratang sa kanila, kinulong sila sa loob ng maliit na jail cell dito sa station. At para sa kanilang apat, masikip to. Approximately 9 feet by 4 feet lang ang sukat niyan. Yung tipong kulungan lang para sa mga nahuhuling petty criminals, tapos pinapakawalan din kaagad kapag walang nagsampang kaso. Naalala ni Myrna yung sobrang gutom niya nang abutan sila ng pagkain dito sa loob ng kulungan. At ang nag-abot ng pagkain yung lalaking humarang sa kanila sa palengke. So ito pa lang kung sakali yung unang matinong meal na kakainin nila simula nung dumating sila dito sa La Union. At okay naman yung pagkain na ibinigay sa kanila dahil meron tagaluto dito sa loob ng station. Mga nakaupo lang sa folding bed habang kumakain itong mga babae. So nilatag yan para sa kanila. Dumating ang gabi at lalo na nag-aalala itong mga babae. Kaya nagsalita na si Zenaida dun sa pulis na nakabantay sa kanila. Sinabihan ito na, "Sir, buntis tong isang kasama namin. Gaano kami katagal dito?" Pero tinignan lang siya ng pulis at hindi ito sumagot. Nakiusap din si Zenaida ng paulit-ulit kung pwedeng papuntahin dito sa station yung kapatid nilang si Toribio para matulungan sila. Pero yung sumunod na interaction lang ng pulis sa kanila ay nang abutan ulit sila ng pagkain para naman sa kanilang dinner. At this point, wala nang gana kumain yung apat dahil sa takot at pag-aalala. Pero nagsalita si Zenaida na kumain na lang tayo. Hindi natin alam kung gaano tayo katagal dito. Hindi natin alam kung kailan tayo papalabasin. Kinabukasan nung June 18, binigyan ulit sila ng pagkain for breakfast at pati pananghalian nung tanghali na. At sinikap nilang kainin yung kanilang mga pagkain. Pinapayagan sila mag-CR one at a time pero walang pulis na nagbibigay sa kanila ng malinaw na sagot tuwing may magtatanong. Pero nung tanghali, habang tahimik na kumakain yung apat at lumabas saglit yung mga naka-duty na pulis, lumapit sa kanila yung maliit na matandang lalaki na nakilala nilang tagaluto dito sa loob ng station. At itong si Tatang madalas lang nila napapansin sa kusina pag nagluluto. Pero never itong lumapit sa kanila until now. Bigla itong nagsalita at yung sinabi niya nagpaiyak sa takot dito sa mga nakakulong na babae. Sinabihan sila na magsabi na kayo ng totoo dahil mamamatay tao yung mga yan. At yung pagkakasabi ni Tatang ito'y hindi dahil para takutin sila Myrna. Ito'y dahil nangangamba yung matanda para sa kanila. At lalo lang nadagdagan yung nervyos nila dahil pagbalik nitong mga pulis dito sa loob ng station at nakita silang nagiiyakan, parang wala talagang pakialam tong mga pulis. Nagising si Myrna mula sa kasarapan ng kanyang tulog mula sa mga boses na nag-uusap dito sa loob ng station. Napatingin siya doon sa malaking wall clock na tanaw mula dito sa loob ng kulungan nila at nakita niyang 11:00 na ng gabi. May nakita rin siyang kakarating lang na matangkad at maputing lalaki na inassume niyang mas mataas ang ranggo nito kumpara sa mga pulis na naka-duty dito sa station. Kasi tinatawag nila itong sir at nung umupo nga ito may nagmamassage pa sa kanyang likuran. Hindi na ulit nakatulog si Myrna. Kasama niya nakaupo sina Zenaida at Laurita. At itong si Vivian natutulog pa rin hanggang ngayon. Makalipas ang halos 1 oras, so pasado 12:00 na ng hating gabi ito, nakaupo lang sila Myrna nang sabay-sabay silang magtinginan dun sa pulis na papalapit sa kanilang kulungan. May hawak itong susi at biglang binuksan yung lock ng kulungan nila. Nagkatinginan yung 3 babae habang si Laurita dahan-dahan tinatapik yung binti ni Vivian na natutulog pa rin sa folding bed. At mabilis naman siyang nagising. Medyo nabuhayan yung apat dahil akala nila tapos na yung kanilang kalbaryo. Pero bigla nagsalita yung pulis na dadalihin namin kayo kay Mayor Ortega, doon kayo humingi ng tawad. Nagkatinginan ulit yung mga babae dahil hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin ng pulis. Sa loob-loob nila kinalaman ni Mayor Ortega sa pagkakakulong namin. Pero hindi na sila ulit nagkaroon ng chance para makapagtanong dahil pinagmadali na sila lumabas doon sa station papunta doon sa 2 sasakyan na naghihintay sa tapat. Merong isang pulang sedan na maaaring yan yung dinrive ng maputing lalaki nung pumunta siya dito sa station at yung isang sasakyan naman yung puting Ford Fiera na naghatid sa kanila dito sa station. Paulit-ulit si Zenaida na, "Sir, saan niyo po kami dadalhin?" Sina Myrna, Zenaida at Vivian magkakasamang pinasakay dun sa Ford Fiera kasama ang 5 pulis. Bali 2 pulis yung nasa harapan, isang driver at isa yung nasa passenger side. Directly sa likod ng driver nakaupo si Myrna. At katabi niya yung pulis na nakita niya dun sa drugstore sa palengke. Sa tapat ni Myrna nakaupo ang ate Zenaida at si Vivian at may tig-1 pulis sa tabi nila. Walang idea si Myrna kung ilang oras na sila bumibiyahe
Pero napapansin niya na palamig na ng palamig ang hangin habang lumalayo sila. Kasi take note, open itong kanilang sinasakyan at madaling araw na. Nilalamig din si Myrna dahil sa kaba. Duda kasi sila sa sinabi ng mga pulis na imimit nila itong Mayor Ortega. Dahil sino bang timang makikipag-meet sa mayor ng ganitong oras? Dito sa biyahe, tuwing lilingon sa likod si Myrna, napapansin niya yung pulang kotse na nakabuntot lang sa kanila. Dito sa kotseng ito sinakay yung isang pinsan niya na si Laurita. At nag-alala din yung tatlong babae dahil bakit kailangan siyang ihiwalay. Medyo may liwanag dito sa sinasakyan nilang Ford Fiera dahil nakabukas yung mga ilaw sa loob. Kaya napansin agad ni Myrna yung mga mahahabang kahoy na mayat maya gumugulong at nagtutunugan dun sa may bandang ilalim ng inuupuan nila. Pero ang kapansin-pansin sa mga ito ay matutulis yung dulo, parang mga sibat. Sa may bandang paanan naman ni Myrna, diyan nakalatag yung reserbang gulong nitong sasakyan. At sa ibabaw nitong reserbang gulong may nakapatong na mga nakabundle na small size na lubid. Walang idea itong mga babae kung saan sila dadalhin nitong mga pulis. Pero kada may malalampasan silang arko o sign na may nakasulat kung anong bayan yung nadadaanan nila, nababasa ito ni Myrna tuwing sumisilip siya mula sa may likuran ng driver. At mga ilang minuto pa, nung nararamdaman na ni Myrna yung malamig na hangin, nabasa niya yung sign na Welcome to Cordillera. At this point, kahit sa kadiliman, mapapansin nilang nasa mabundok na area na sila. At as soon as makalampas sila dun sa sign ng Cordillera, sumenyas at nagsalita yung pulis na nasa harapan at nagsabi na sige, iposas nyo na. Nagtinginan ngayon yung tatlong pulis sa likod na katabi ng mga babae at kanya-kanya silang kumuha ng kanilang posas. Naramdaman ni Myrna yung matigas na pagkakahawak sa kanyang braso at pinosas yung mga kamay niya patalikod. Ganon din ang ginawa sa kanyang ate Zenaida at yung pinsan niyang si Vivian na grabe na ang pagmamakaawa. Remember, buntis siya at sa sobrang gulat, ang naitanong lang niya, "Sir, bakit po?" Dahil sa loob-loob ng mga babae, mukha ba kami manlalaban para iposas ng ganito? Walang nagsasalita do sa tatlong pulis na nagposas sa kanila. Pero kapansin-pansin yung itsura ng mga ito. Sobrang focus, as if wala yung tatlong babae do sa loob ng sasakyan. As if meron silang kailangan gawin at kailangan matapos kaagad ito. Kinuha nitong katabi ni Myrna yung mga lubid na nakapatong dun sa reserbang gulong at nag-abot ng tig-isang bundle do sa dalawang pulis. Yung katabi naman ni Zenaida kumuha ng mahahabang stick na nakalagay sa ilalim ng inuupuan nila at inabutan din ng tig-isa yung dalawa niyang kasama. Tinitignan lang ng mga nakaposas na babae yung ginagawa nitong mga pulis. Tinatanggal nila sa pagkakapulupot yung hawak nilang lubid habang meron silang tig-isang hawak na stick na matulis yung dulo. At nang magkatinginan itong tatlong pulis, without warning, sabay-sabay sinunggaban sila Myrna, Zenaida at Vivian at pinulupot yung lubid sa kanilang leeg. Nakasigaw lang ng bahagya yung tatlong babae bago tuluyang madiinan yung lubid at kahit anong pagmamakaawa walang lumalabas na boses sa kanila. Ang instinct itong mga babae mag-twist to go against the pressure sa kanilang leeg. Pero dahil mga nakaposas ang kamay, wala silang kalaban-laban. Somehow, at this point, hindi pa rin nawawalan ng malay si Myrna. Dahil siguro sa pagiging maliit niya at sa posisyon ng attacker niya, kaya nahihirapan itong sakalin siya. Yan ang dahilan kaya nakita ni Myrna kung paano humandusay ang kanyang ate Zenaida at Vivian matapos nila mag-collapse. Pagkabagsak, tinutok dun sa dalawa yung matulis na dulo ng stick na hawak ng mga pulis at ito ang ginamit para tapusin ang kanilang buhay. Sa puntong ito, tanggap na ni Myrna kung ano ang susunod na mangyayari. Yung katabi niyang pulis may hawak na makapal na kahoy. Kaya nung maramdaman niya na itong kahoy sa kanyang katawan, once, twice, hinintay na lang niya na magdilim ang paligid. Nabulabog ang umaga ng mga taga Sablan, Benguet nang may madiskubring isang bangkay ng babae na pinaniniwala ang sinalvage o biktima ng summary execution dahil tinapon ito sa bangin sa gilid ng Nagilian Road. Pag nakatingin ka kasi mula dun sa taas ng bangin at tinitignan mo yung bangkay 20 feet below, mapapansin mo kaagad yung mga tama ng saksak ng biktima. Alas 8 ng umaga nang mai-report ito sa Sablan Police Station at isa lamang ito sa mga sunod-sunod na bangkay na madidiskubre nila. Humingi din ng tulong itong Sablan Police sa mga tauhan ng funeral homes sa lugar nila para sa pag-recover at pag-prepare ng mga bangkay for investigation. At all in all, 4 na bangkay ng babae ang na-recover sa magkakahiwalay na lugar around Benguet. Na-identify din kaagad ng mga pulis kung sino yung isang bangkay dahil may ID na na-recover dito.
Ang nakalagay na pangalan sa ID ay Zenaida Diones Ragadi, yung ate ni Myrna. Kaya agad pinuntahan sa Pangasinan yung parents nila na si Juanita at Eusebio para ihatid ang masamang balita. At para din i-confirm yung identity ng dalawa nilang anak. At sure enough, matapos magkaroon ng lakas ng loob si Nanay Juanita na tignan yung mga katawan na may balot ng puting kumot, na-confirm na sina Myrna, Zenaida, Vivian at Laurita itong mga biktima na tinapon sa bangin. Now, kinonclude ng mga investigador na grupo ang gumawa nito sa mga biktima. Kaya kinakausap nila itong mga kaanak na sino yung naiisip nila na pwedeng gumawa nitong krimen. Ito'y habang hinahanda ng i-embalsamo itong mga bangkay para ibigay sa kanilang mga pamilya. Habang naghahanda yung embalsamador, tinignan niya yung 4 na katawan na nakahilera sa harapan niya. Hindi na iwasan tumaas yung kanyang mga balahibo habang ini-imagine niya kung ano yung dinanas nitong mga babaeng ito. Napunta yung atensyon niya dun sa isang bangkay na sigurado siyang teenager pa lang. Basag ang mukha nito at may iba't ibang tama ng saksak sa katawan. Tumalikod siya saglit para i-prepare yung mga aparato na gagamitin niya sa pag-embalsamo. Maya-maya, napalingon siya dun sa tunog na nanggaling sa likuran niya. Now, sobrang tahimik ngayon dito sa loob ng kwartong ito. Kaya kahit anong ingay, kahit katiting, maririnig mo kaagad. Pero hindi niya na yan inisip masyado. Sanay na siya sa mga ganyan. Kaya nagpatuloy lang siya sa pagpe-prepare. Nang sisimulan na niya yung process ng pag-embalsamo at nakatayo na siya dito sa side ng katawan ng teenager, napatalon yung embalsamador patalikod sa sobrang gulat dahil biglang gumalaw yung kamay nitong batang babae. Aware siya sa mga bangkay na gumagalaw pa rin yung muscle kahit malamig na. Pero sigurado siyang may malay itong teenager dahil directly itong nakatingin sa kanya at umiiyak at humihingi ng tulong. Kaya tumakbo itong embalsamador palabas at nagsisisigaw na buhay pa yung isang babae. Nagising si Myrna Diones sa Baguio General Hospital na pawis at bangag pa sa mga gamot. Naalimpungatan na naman siya dahil sa masamang panaginip. Ayon sa mga nurse, madalas siyang nagsasalita habang tulog at sinasabi niya na wag po sir, wala po kaming kasalanan. Ito ang tinatanong sa kanya ng mga investigador nung pumayag na si Myrna na magpa-interview. Sino yung tinutukoy niya sa kanyang pagsasalita habang natutulog sa hospital bed at kung makikilala ba niya sa muka itong mga sospek. Si Myrna Diones ang nag-iisang survivor ng summary execution. Nakaligtas siya mula sa blunt force trauma, mga saksak at yung injury mula sa pagkakabagsak mula sa bangin. At inevitably, naging laman ito ng national news. As soon as capable na si Myrna na sumagot sa mga katanungan ng mga investigador, dumaan siya sa mabusising interview at pinakitaan siya ng mga litrato matapos niyang sabihin na mga police from La Union yung mga suspect. At without hesitation, itinuro niya sina PO3 Edwin Tubiera, SPO1 Jose Flores, PO3 Romeo Artienda, PO3 Manuel Corpuz at PO1 Amado Merca na ayon kay Myrna ay yung mga pulis na nagdala sa kanila sa Benguet kung saan ginawa yung summary execution. Siyempre may alibay itong mga pulis na ito nung araw ng insidente at may mga taong nag-vouch sa kanila. Pero hindi yan umubra sa korte dahil na rin sa fact na bukod sa walang pag-aalinlangan na naituro ni Myrna sa mga litrato yung mga suspect, naituro din niya isa-isa yung mga yan in person. At dinala ulit si Myrna do sa station kung saan sila kinulong, which is sa Kanaway Police Station. At kinonfirm na dito nga sila dinala. Nakadagdag din sa credibility ni Myrna yung pagkakaalala niya do sa mga bayan na nadaanan nila, which is consistent sa kung saan sila natagpuan. Pati yung kwento niya kung paano sila inatake ng mga suspect at yung pagkakadescribe niya ay consistent do sa mga tama o yung injury ng mga kasama niyang namatay. Meron pang isang pulis na tinuro si Myrna na nasa station nung gabing yon. Although hindi ito siguro kasama dun sa nag-execute sa kanila. At walang sapat na ebidensya sa pulis na ito kaya napawalang sala siya. At isa pang suspect na patuloy pa rin pinaghahanap, yung nagdadrive ng pulang sedan na sumusunod sa sasakyan nila Myrna nung gabing yon. Nasentensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong yung 5 pulis na natukoy ni Myrna. Magpasa hanggang ngayon wala pa rin makapagsabi kung bakit kailangan patayin yung mga kababaihan dahil lang inakusahan sila na nagnakaw sa palengke. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa dulo. Itong kaso nito tinutukan yan sa buong Pilipinas noong dekada 90 at allegedly may mga publication na sinesensationalize itong massacre. May nagdadagdag na sinira daw ang puri nitong mga biktima habang nakakulong para siguro mas lalong uminit yung publiko at maraming magbasa ng dyaryo.
At kung hindi ako nagkakamali, ganyan din yung pinortray sa pelikula, yung kay Miss Chris Aquino. Pero pinabulaanan ito sa korte at si Myrna na mismo ang nag-confirm na walang ganun nangyari. Gayunpaman, karumal-dumal pa rin ang ginawa sa kanila at walang makapagsabi kung ano talaga ang motibo nitong mga suspect. Sa ating mga kapulisan na tapat at nagtatrabaho ng malinis, mabuhay po kayo mga sir at naway maging inspirasyon kayo sa marami. At see you sa next video.